Maganda po ba ating umaga? Amen. Ang ganda po nung message nung kanta. Sabi nung kanta, magliwanag ka sa buhay ko. Diba? Nagliliwanag po ba si Lord sa buhay natin? Amen. Yeah, with conviction, diba? So, ngayon pong umaga, ang pagsasalu-saluhan po natin ay makikita po natin sa Matthew 6, 9-13. Pamagatan po natin tong on earth as it is in heaven. So more or less, alam na natin kung ano po yung ating pag-aaralan. Let us pray po. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa isa na namang opportunity na masamba ka namin ang sama-sama. Salamat po sa pagkakataon na mapagninilay-nilayan namin yung mga salita mo na napakahalaga para sa aming buhay. Lord, kung meron man po dito na sa amin, na meron pong nasumpungan ka na kasalanan, ano man po ito, Panginoon, naisip man, nasa puso, maaaring may galit, may tampo, or ano pa man, nagawa, patawarin mo po kami, Panginoon. Hindi po kami magiging kalugod-lugod sa harapan mo kung may nakikita ka pong karumihan. Kaya Lord, pinababa po namin ang aming mga sarili. Humihingi po kami ng kapatawaran. At Lord, ang salita mo po ay buhay. Ang salita mo po ay makapangyarihan. Lord, I am nobody and I am nothing, Lord. Kaya, Panginoon, Ikaw po yung mag-speak sa amin sa umagang ito. Ang banal na Espiritu mo po ang kumilos sa puso at isipan naming lahat. Yun po lamang ninanais mo na maipahayag sa umagang ito ang maganap, ang marinig namin, Lord. Maraming salamat po sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So nakita niyo po ba yung nasa picture? Ano po yung nakikita natin sa picture? Siyempre maganda yung model, no? Ano yung minomodel niya? Salamin. Usong-uso po yan. Salamin. Paborito ni Rene yan eh. Okay. Alam niyo po ba na meron po pala ngayon na tinatawag na Meta Smart Glasses? Ano ba to? Hindi na lang to yung katulad nung ginagamit natin na salamin na dahil malabo na yung mata natin kaya tayo magsasalamin. Ito po pala ngayon, siguro makikakita tayo ng ibang tao na wala nang dalang cellphone. Kasi dun sa salamin na yan, makakapag-Facebook na siya, makakapag-music siya, makakapag-sound trip siya, using lang yung salamin niya na yon. Hindi ko alam. Actually, nagda-download ako kaso ayaw tanggapin masyado mahaba. Papakita ko sana sa inyo kung ano po yung nung smart glasses na to. Then, the other day, nagbasa ako, kaya ko siya naisipan kasi the other day, may nakita ko sa Google, 2 estudyante, hindi ko maalala kung Pilipino na nag-further pa yung ginawa nila dito sa glasses na to. Hindi ka na lang makakapakinig ng music, hindi ka na lang makakapag-picture. Kahit picture sa music, dun lang sa salamin na yun, mapipicturean mo yung gusto mong picturean nang hindi halata. Hindi ko alam paano yun di ba? Then, sabi po, yung na-invento nung 2 kabataan na to, ultimo makakapag-Facebook ka na, di ba? Makakapag-Facebook ka just by that. Instagram, whatever. Tapos, makakapag-research ka raw. So, ibig sabihin pala, kung halimbawa estudyante ka at may exam ka, pwede ka palang baka later on, pwede mo na rin siyang gamitin na pandaraya o whatever, di ba? Then, yung pong inimbento ng 2 bata na yun, pinagdedebatihan kasi ultimo sila, sabi nila, ayaw namin tong ilabas. Bakit po? Kasi pag suot mo yun, kahit hindi mo kilala, malalaman mo kung sino. Paano mangyayari yun? Halimbawa, naglalakad ako sa kalye, hindi ko naman kilala. Nakakita ako ng pogi na lalaki. Ay, pogi naman ito. Sino ba to?
Ayan, lalabas na yung pangalan niya. Yun pala. Ayun pala trabaho niya. Ilang taon na siya, ganun lang pala. Makikilala na natin yung details. So, paano raw mangyayari yun? Kasi kukuha sila ng mga information sa Facebook, sa Instagram, or kung saan-saan. Kaya yung marami po diyang mga account, yung mga famous po dyan, pagdating ng panahon, madali kayong matatrack. Kilala pala siya. Diba? Naalala ko po, di ba dati yung Facebook natin, may nakalagay, hindi ka magtag ng pangalan, nakalagay Sabi ko, paano nakilala ako nito? Di ba nakalagay yung pangalan, yung katag yung pangalan doon sa Facebook. So, ganun po yung ating technology ngayon. Napakatalino ng tao. Pero, may mas tatalino pa po ba sa ating Diyos? Di ba? Siya nga po yung ating omniscient, all-knowing, parang science, di ba? All-knowing, lahat, alam niya. Hindi kailangan yung mga gadget na yan, di ba? Para malaman ng Diyos na, ito pala si Bill, ito pala si Joshua. Hindi na kailangan nun. Sabi nga doon sa Matthew 10:30, kahit daw yung bilang ng buhok natin, alam niya. Di ba? So, ganyan ka omniscient, omnipotent, sobrang lakas, makapangyarihan, and omnipotent ang ating Panginoon. So, our God doesn't need gadget para matrack tayo kasi kahit anong ginagawa natin, track na track tayo ng Lord. Kahit nga yung kaibuturan ng puso natin, kung ano yung laman ng puso natin ngayon. Actually, kahapon, sabi ko, medyo may tampo ako. Sabi ko, Lord, tutuloy ba ako? Parang, di ba? But then, alam ng Diyos yung puso ko eh. Alam ng Diyos yung puso natin. Kung ngayon, ang iniisip mo ba, yung ano kaya yung kakainin namin bukas, ano kaya yung exam ko, nakapasa ba ako, o ano, kung nandito man tayo, pero nasa labas yung isip natin, alam din ng Diyos yan eh. Diba? So wala po tayong maitatago. So we can be sure that anytime na tumawag tayo sa Kanya, nakafocus siya. Nakaka-amaze talaga. Sabi ko, Lord, parang, minsan pag naglalakad ako, titingnan ko, ang lalaki ng puno. Pero, ang lalaki ng building. Pero pag tiningnan mo pa yung kalawakan, wala. Walang-wala. Ganun kalaki, ganun ka-powerful ang ating Panginoon, di ba? Kaya, and ang nakakatuwa doon, kahit yung nasa puso ko, hindi alam ng asawa ko, hindi alam ng magulang ko, pero si Lord alam. Di ba? So, ganun po katindi ang ating Diyos. So, yun nga pong ating verse sa Matthew 6:9-13, ay, syempre, makikita natin siya sa book of Matthew. So, ang Matthew po ay isa sa tinatawag nating Gospels or Ebanghelyo, of which nandiyan po yung buhay ng ating Panginoon. Nakasulat po dyan. Ito raw pong book of Matthew is, sabi, Jewish-centric. Ano ibig sabihin nito? Mas pinakita dito yung pagiging Jew or pinakita dito yung Jewish ancestry. Pinakita po dito yung pagiging Messiah or hari ng ating Panginoong Jesus. Messiah. Kasi, di ba po, until now, ang mga Israelita, naghihintay sila ng Messiah. Pero, hindi nila napansin na dumating, na ipinanganak, na ipinadala na ng Diyos yung Messiah. Kaya po ito si Mateo, umpisang-umpisa pa lang, kung meron po kayong Biblia, sa Matthew chapter 1, verse 1 pa lang, makikita natin, inisa-isa dito ni Mateo. 'Di ba? Kung kanino nanggaling. At sa Old Testament po, naka-prophesied na yun pong Messiah, manggagaling sa lineage ni David. 'Di ba? So pag tiningnan po natin yung Matthew 1 verse tingnan po natin dito sa 1 verse, kung may Bible po kayo, 1 verse 6, sabi,
5, na naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz, at naging anak naman ni Buz kay Ruth si Obed, at si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David, naging anak ni David si Solomon, na dating asawa ni Urias. So, ang ancestry niya, dun kay Bathsheba. Di ba, may mga ibang asawa kasi si David eh. Pero kay Bathsheba rin po nanggaling yung ancestry po ng ating Panginoong Jesus. So, pinakita doon, yung isang prophecy na roots of Jesse, tumugon po agad sa ating Panginoong Jesus. And a lot more. Pati po yung Lion of Judah, andito din po yan. Doon sa verse 2, at si Abraham ang anak ni Isaacar, si Isaac, ang ama ni Jacob, na ama ni Judah. So, tinatawag din po kasi si Lord as Lion of Judah. So, siya pa rin po yung itinuturo nito. Pero, sadly, until now, hindi pa po ina-acknowledge ng mga Israelita si Jesus na siya yung Messiah. Okay? So, maganda pala na kung meron tayong Israelita na isabihin natin sa kanila, basahin natin itong Book of Matthew. Kasi dito makikita mo na lahat ng mga prophecy tungkol doon sa Messiah, nakapoint sa ating Panginoong Jesus. Okay. So, last week, may nakakaalala po ba nung message ni Pastora? Ang naalala ko po, tama ba? Nasa Matthew din po siya eh. Yung authority of the believer. Sabi nga ni Pastora, kahit na pwede mong patungan ng kamay, yung may sakit, di ba? Tama po ba yun yung message last week? Ganyan. And yung prayer of faith, gagaling. Di ba? Yan po yung message. So, nandito pa rin po tayo sa Matthew chapter 6, verses 9 to 10. Ito po halos lahat ng Pilipino alam po ito. Kasi ito po yung tinatawag na Ama namin, memorize po natin to, di ba? So kung memorize po pala natin yung Ama namin, meron na tayong memory verse. Matthew 6, 9 to 10. Yun po, memorize. Ay, hindi lang po 9 to 10. 9 to 13. So meron na tayong isang memory verse. Okay, pero ito rin pong Matthew, ito rin pong Ama namin na to, or tinatawag po na the Lord's Prayer, or yung iba sinasabi, model prayer, ito rin po ay kailan sinabi ng Panginoon to? Nung siya po ay nag-sermon sa bundok, Sermon on the Mount. Isa po ito doon sa mga itinuro ng ating Panginoong Jesus. So sabi ko nga po, itong Ama namin, or the Lord's Prayer, is from verse 9 hanggang verse 13. Pero mag-stick lang po ako ngayon dito sa verses 9 and 10. Sabi po dito, sabay-sabay nga po tayong magbasa. Matthew 6, 9 to 10. Ganito kayo manalangin. Ama na, nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, tiningnan ko po siya. Itong Matthew 6, 9 to 13 na to, pumasok din po dito pala yung acts na pattern of prayer. Ano po yung acts? Adoration. Yung pagsamba, di ba? Sambahin nawa ang pangalan mo. Then, confession. Meron din po dito na sinabi na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Then, meron din po ditong thanksgiving and supplication. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, di ba? So, pansinin po natin itong Matthew 6, 9 to 10. Ang sabi po ba dito ay, sige po, pwede nyo tingnan yung mga Bible mo, whether it's English or Tagalog, kung may dala po kayo. Meron po bang nakasulat dyan na ito ang inyong idalangin? O ito ang inyong panalangin? Ano po nakasulat? Ganito kayo manalangin. So, ibig sabihin, I'm so sorry po kasi talaga tayo, memorize natin talaga to nung bata tayo. Pero maganda naman pala na memoryado natin siya, no? Pero ang sabi po, ganito.
So it's just a pattern. Hindi natin siya idadalangin as is. It's just a pattern. Ganito yung pattern, sabi nga natin, parang yung acts. Sasambahin mo, pupurihin mo ang Diyos, confession, maghihingi ka ng tawa, thanksgiving, lahat ng mga gusto mo ipagpasalamat sa Panginoon, supplication, yung ating mga prayer requests. Pero not necessarily this one. Diba po? Ganito tayo manalangin. Ito yung pattern. Kaya po tinatawag na model prayer. Diba? Then, tingnan po natin. Ama naming nasa langit. Tinitingnan ko po kasi may nabasa po ako isang commentary na ito raw po yung first time na panalangin na ang tawag sa Diyos is Ama. Kasi, oo nga, tiningnan ko sa Old Testament, puro Yahweh, Diyos, Panginoon, di ba? Ganon po sila mag-pray Pero dito, sino po yung nagturo nito? Si Jesus, si Lord. Sabi niya, Ama. Kaya ang tukoy niya agad while praying is tumawag tayo sa Ama. Ama, Ama naming nasa langit. And ito pa po ang isa. Sinabi po ba ni Jesus dito sa pattern prayer niya na Ama ko na sumasalangit? Ama namin. Ama natin. So it's parang plural, no po? It's parang Ama nating lahat, 'di ba? Ama namin na nasa langit. We acknowledge na syempre dito sa lupa may mga tatay tayo, 'di ba? Paano ba natin tratuhin yung mga magulang natin, yung tatay, yung nanay natin? 'Di ba? We respect them. Minamahal natin sila. Nirerespeto, iginagalang natin sila. How much more ito pong Ama natin na nasa langit. Diba po? Sambahin nawa ang iyong pangalan. Gaano ka-importante ang pangalan? Gaano po ka-importante yung pangalan nyo? Masaya po ba tayo doon sa pangalan na binigay sa atin? Ako sa totoo lang, masaya ako doon sa binigay na pangalan sa akin ng nanay at tatay ko. Pero, pag tiningnan ko pala yung aking pangalan, yung Malu, pag pala itinranslate mo siya sa Kastila, hindi pala maganda. Malo naman. At mo, malnourished, ano pa yung basta may mal, parang hindi maganda. Parang negatibo kapag merong mal, 'di ba? But then, I thank the Lord. I thank my parents kasi nagagandahan naman ako sa kanyang pakinggan. Diba? And tapos nakita ko yung baptismal certificate ko ng bata ko. May nakalagay na Mary. Sabi ko, dapat diniretso na lang na ganito talaga yung pangalan ko. Ang cute. Diba? Siyempre, not just yung pangalan natin na yan. Gaano po ba ka-importante sa atin yung pangalan natin? Gusto po ba natin na yung pangalan natin madawit sa isang scam? O gusto ba natin yung pangalan natin na to maichismis as, ay, alam mo yan si Malu na yan, chismosa yan. Ha? Ganun ba gusto natin? Ay, alam mo yan si Malu na yan, basta gulera yan. Diba? Parang, ayoko yata. Ganun natin iniingatan yung pangalan natin, diba? Teka lang, lahat ba tayo nagkakaisa? O baka naman meron ditong gustong makilala as somebody na, medyo negatibo. Siyempre, di ba, lahat tayo, gusto natin na yung pangalan natin ay maganda. Maganda yung pinaka-legacy ng ating pangalan. Lalo po sa ating Diyos. Di ba? Sabi, sambahin nawa ang iyong pangalan. Gaano ba kaimportante yung pangalan ng ating Diyos? At gaano natin pinahahalagahan yung pangalan ng Diyos? Sa totoo lang, every time na, kasi nung narinig ko tong teaching na tungkol sa pangalan ng Diyos, every time na manunood ako ng mga pelikula, lalo English, tapos nagulat lang, nadapa lang, o meron lang nakita na something, Jesus Christ! Oh my God! Nababagbag yung damdamin ko, why?
nadapa ka lang, ay, Diyos ko, die. Bagbag, kasi hindi naman yun yung tamang gamit ng pangalan ng Diyos. Di ba kasama siya sa Ten Commandments, huwag nating gamitin yung salita ng Diyos sa walang kabuluhan. So, alam niyo po ba, kaya sa Old Testament, madalas ang ginagamit po ay Adonai at hindi Elohim. Hindi. Kadalas ay hindi rin Yahweh. Actually, yung pong YH, tama ba? Yung ano tawag dito, hindi nila mabanggit direkta yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi feeling nila, hindi ako karapat-dapat na magsabi ng pangalan ng Diyos. Kasi itong bibig na to, ginagamit ko rin siya sa paninira ng ibang tao. Nagagamit ko rin to sa pagsisinungaling. Kasi itong bibig na to, nagagamit ko to sa pagmumura. Hindi ako karapat-dapat na magbanggit ng pangalan ng Diyos. Ganun po nila binibigyan ng halaga ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos po ba, binibigyan niya ng halaga yung pangalan niya? Ang Diyos po ba, binibigyan niya ng importansya yung pangalan niya? Marami po tayong verses na makikita dito kung saan po yung pangalan ng Diyos ay kanyang big deal, napaka-importante po sa Kanya. Let's say, ito pong nasa Awit 23 verse 3. Basahin po natin Awit 23 verse 3. Sabi, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Pangako ng Diyos yun eh. Pangalan niya ang at stake. Kaya po, kung meron tayong mga promises sa Bible na atin pong kinlaim, Lord, sabi mo, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. Pangako niya yan. Hindi niya bibigyan ng kahihiyan yung pangalan niya. Another, ano pa po? Sa Isaiah 48, verse 9 to 11, ano ba makikita natin dito sa Isaiah? Sabi sa verse 11, ang ginawa ko'y sa sarili na ring kapakanan, pagdusta sa ngalan ko'y hindi ko tutulutan. Lahat na ginagawa ng Diyos, it would pertain to Him. Kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya karunong, kung gaano siya just, lahat po, babalik. Kasi ganun pinapahalagahan ng Diyos yung pangalan niya. And a lot more. Ezekiel 20 verse 14. Sabi dito, ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi na mapulaan. Meron siya isang bagay na hindi po itinuloy. Bakit? Para hindi mapulaan yung pangalan. Para hindi madungisan yung pangalan niya. Ganyan po ka-importante ang pangalan ng ating Diyos. Sana po wag natin siyang baliwalain. Wag natin siyang, ano ibig sabihin to? Wag nating bastusin yung pangalan ng ating Panginoon. Lagi natin siyang bigyan ng halaga. Okay? Ang tamang panalangin ay naglalayong maitaas ang kanyang pangalan. May iba bang pangalan? Ako nalulungkot ako kasi nung bata ako talaga, isa to sa nirepent ko. Ang dami kong tinatawagang pangalan. Pero iisang pangalan lang pala ang dapat nating tawagin, Ama. And sabi may isang verse, hindi ko nakuha yung verse, kung mananalangin tayo, it is in Jesus' name. Diba? Kasi yung pangalan lang ng ating Panginoong Jesus, yung kikilalanin ng ating Ama. Yeah, Jesus is the way, the truth, and the life. He is the only way. John 14, verse 6. Diba? Ang tamang panalangin, naglalayong maitaas ang kanyang pangalan. Wala pong kanilang pangalan. Kanyang pangalan lang. Then, ano-ano pa yung maiitaas sa tamang panalangin? Yung pong kanyang pangalan, yung kanyang kaharian, at yung kanyang kalooban. Sa English po, di ba, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tama po ba? Hallowed. Ano ba ibig sabihin ng hallowed?
Sa Strong Concordance, ito po yung original na Greek. Ito po yung hagiaso. Ang ibig sabihin daw po nito, to regard as special, sacred, holy, to make holy, consecrate. Ibig sabihin, talagang pararangalan. Bibigyan talaga natin ng importansya itong salita ng ating Panginoon at mismo ang ating Diyos. 'Di ba? So, nais po nating mapangalagaan yung ating pangalan, 'di ba? So, ginagawa natin, yung mga kabataan, nag-aaral kang mabuti kasi gusto mong makilala ka as matalino. Gusto mong makilala ka as masunuring anak. Gusto mong makilala ka as, 'di ba? Yun yung gusto natin kasi eh. Ganun ka-importante sa atin yung reputasyon at yung pangalan natin, 'di ba? So, mas lalo pong gawin natin to sa pangalan ng ating Diyos. Sabi dun sa awit natin kanina, magliwanag ka sa buhay ko. Kasi kung hindi po nagliliwanag ang Panginoon sa buhay natin, pangalan din po ng Diyos. Nadala-dala natin, sinasabi natin tayo ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, pero hindi pala nagliliwanag. Ano po ang nangyayari sa pangalan ng ating Panginoon? Okay? Next. So, una, pangalan ng ating Panginoon. Then ngayon, yung kanyang kaharian. Your kingdom come. Diba? Ano po yung, diba? Your, hallowed be your name, your kingdom come. May tanong po tayo dito. Kingdom, pag sinabing kingdom, ano po yun? Kaharian, di ba? Kaharian ng langit as in. Naghahari ba ang Panginoon sa ating buhay? Di ba? Siyempre, pag may kaharian, may hari. Sino ba yung hari sa buhay natin? Naghahari ba siya sa buhay natin? O ikaw yung nasusunod sa buhay mo? Ako ang nasusunod sa buhay ko. Lord, eto gusto ko. Eto ang gagawin ko. Ako pala yung hari sa buhay ko. Diba? Naghahari ba ang Panginoon sa ating buhay? Sa ating pamilya, naghahari ba siya? Kasi ako naniniwala kung ang Panginoon naghahari po sa buhay natin, doon merong mga, siyempre, iba-iba tayong tao, iba-iba tayo ng ugali, diba? Iba-iba tayo ng mga natutuhan sa eskwelahan. Just like ngayon, yung mga alam namin before, hindi namin pwedeng pagmalakihan yung mga anak namin kasi yung mga dating alam namin, obsolete na. Dati, ilan yung planet sa alam natin? 8 ba? 7? Or basta nakalimutan ko na. Ngayon, iba na. Meron pang mga maliliit na planets. Marami na po tayong hindi alam sa panahon na to. So, maaaring marami na tayong hindi pagkakaunawaan talaga. Pero, ang bottom line, ang Panginoon po ba ang naghahari sa ating sambahayan? Kasi kung si Lord yung naghahari, God is God of love. Ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Kaya ba nating ibigin yung mga kasama natin sa bahay na hindi kaibig-ibig, hindi magaganda yung ginagawa sa atin? Naghahari ba ang pag-ibig? Naghahari ba ang kapayapaan? Naghahari ba ang Panginoon sa ating pamilya? And most of all, sa church. Naghahari ba dito si Kristo? O kanya-kanya tayong hari-harian? Ako lang ang magaling dito. Ako lang ang matalino. Ako lang ang magsasalita. Asa na yung hari? Diba? Sabi natin dito, sundin mapasa amin ang kaharian mo. Sa kaharian kaya ng Diyos, merong hindi sumusunod sa Kanya. Palagay niyo po, meron kayang hindi sumusunod sa Kanya? Alam niyo po, si Lucifer is an angel. Tama po ba? Si Lucifer po ay isang anghel. Actually, si Lucifer po ay napakahusay umawit. Napakahusay tumugtog. Lahat ng instrument built-in po sa kanya. Pero nang dahil sa pride, nagkaroon po ng rebellion sa langit.
Nagrebelde po siya. Mas gusto niya na mas mataas na ako sa Diyos. Or papantayan ko siya. Your kingdom come. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang kingdom. So ano nangyari? Binagsak siya. 'Di ba? Kaya po tinatawag sila ngayon siya at yung mga demonyo na mga ano po, fallen angels, kasi binagsak sila. Kaya sabi nga, kapag daw po merong tuwang-tuwa sa atin, sasabihin, uy, hulog ka ng langit sa akin. Huwag na po tayong papayag dahil sino lang po ang hinulog ng langit? Si Satan. Tsaka po yung kanyang mga alipores na nagre-rebelde sa ating Panginoon. So, your kingdom come. Lord, kaharian mo po. Sundin ang, ano yung sa Tagalog? Mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Gusto nating mapasa atin yung kaharian ng Diyos. Eventually, sa muling pagbabalik ng Panginoon, diba? Makakasama tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba? Are we excited? Wow, mga prinsesa, mga prinsipe pala tong mga anak ng Diyos na to pagdating ng panahon. Your kingdom come. Pinapanalangin natin to, mapasa amin ang kaharian mo. Pero, hindi naman tayo, wala naman tayong pakialam sa ibang tao. Kahit sila mapunta sa impyerno, hindi natin sinisharean. Lord, mapasa amin ang kaharian mo. Pero hindi naman natin sinusunod yung mga gusto ng hari. Matakot po tayo. Baka ang ending natin para po tayong yung mga ibinagsak. Diba? Okay, mapasa amin ang kaharian mo. Ano po yung kasunod? Sundin ang loob mo. Your will be done. Whether we like it or not, kalooban ng Diyos ang talagang magaganap. Nagaganap, di ba? Sa buhay natin. Hindi naman lahat na nagaganap sa buhay natin, gusto natin di ba? Nagaganap pa rin yung kalooban niya. Kaya lang, maganda po para sa Diyos na tayo ay sumasang-ayon sa kanyang kalooban. Ayaw mo man, let's say halimbawa, arranged marriage. Gusto ng mga magulang mo yan, yung mapangasawang, pero hindi naman talaga yan yung gusto mo Pero wala ka ng choice. Sumunod ka na lang. Hindi ka sumasang-ayon, so hindi ka naging masaya sa buong buhay mo. Pero, kung sumasang-ayon ka, susundin mo siya, tatanggapin mo talaga siya, ito yung kalooban siguro ng Diyos sa akin. I'm not saying doon sa example ko, mas magiging masaya tayo. Kung sumasang-ayon po tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Let's say, ako dati, ang pangarap ko sobrang taas. Gusto ko para akong sila Jessica Soho, pero napakamahiyain ko naman. Diba? Yung gano'n, ang taas nung sobra nung pangarap ko. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos ganun daw yung Jessica Soho. Hindi naman ganun Ang gusto ko yung standing niya as kinikilala, hindi yung nakita ko yun So, pero mas maganda raw po, your will be done, Lord. Bakit? Bakit ba kailangan yung kalooban ng Diyos ang maganap? Kasi po, pag yung kalooban natin, kadalasan nagkakamali tayo. Akala lang natin yun yung maganda para sa atin. Pero eventually, hindi pala yun. Hindi natin alam kasi. Hindi natin alam what's in store for us sa future natin. Pero kung ang susundin natin, yung kalooban ng Diyos, Lord, yung kalooban mo po ang maganap. Kanina, sinabi ko po na sa langit, nagkaroon ng rebellion. Yan nga, nag-rebel sila Lucifer na naging Satan. Okay, ano po ba ibig sabihin ng rebellion or disobedience? Yung hindi po pala pagsunod, parang pagre-rebelde, di ba? Ang ibig sabihin daw po ng disobedience or rebellion, it is an act of violent or open resistance. Ayaw mo magpasakop. Ayaw mong sundin yung pinagagawa sa'yo. So it's an
disobedience or rebellion. Ganon din daw po sa Bible, kapag hindi natin sinunod ang nasusulat sa salita ng Panginoon, ano po tawag dun? Disobedience. Hindi natin sinunod eh. Or, nagre-rebelde tayo. Ay, parang, ayoko, hindi ko kaya yan. Di ba lahat tayo, inutusan tayo, go. Go and preach the gospel. Hindi, dito na lang ako. Diba? So kapag hindi natin sinunod ang nasusulat sa salita ng Diyos, ang tawag po doon, disobedience. Hindi tayo sumusunod. It's like rebellion or hindi pagsang-ayon. Sa mundo po natin ngayon, nakikita po ba natin tong rebellion? Napakarami pong sa Biblia po, napakarami po ditong mga rules, napakarami po ditong mga kautusan. 618 daw po. Yung nasa Exodus chapter 20, 10 commandments lang po yun, di ba? Pero pag binasa po natin buong Bible, nasa 600 plus daw po yung mga kautusan talaga. Kung nagbabasa tayo. Siguro sabi ng iba, buti na lang di ako nagbabasa para at least yung 10 lang ang alam ko na utos. Marami pa palang iba. At least, doon lang ako sa convicted sa 10 na to. Pero alam nyo po, sa hindi natin pagbabasa ng Bible, meron din daw pong 8,810 na pangako ang Diyos na namimiss natin. Ngayon sa 618 na utos, ang pangako ng Diyos 8,000 na pwede nating i-claim. Lord, sabi mo ganito. Lord, sabi mo, hindi mo ko pababayaan. Lord, sabi mo, kasama mo ko lagi. Diba? Na-miss natin yung mga promises ng Diyos for not reading the book or the Bible. Diba? Mas marami po tayong na-miss. So, rebellion. Magbigay lang po tayo ng mga example. Exodus chapter 20, verse 3. Ano po yung sabi dito? Meron pa po bang guilty sa atin dito? Sana po wala nang guilty sa atin dito, no? Exodus 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, ibig sabihin po pala, kapag may mga iba pa tayong tinatawagan, ano po, nagre-rebelde ba tayo sa Diyos? Kasi sabi niya sa Bible, huwag kang sasamba sa iba eh. O, hindi ko naman sila sinasamba. Ano yung sabi nung iba? Naku, mahal ko po kayo Mahal po tayong lahat ng Panginoon. Pero ito po yung nakasulat sa Exodus chapter 20. Huwag daw po tayong sasamba. Sabi po nung ibang mga kapatid, mga kaibigan natin, di naman ako sumasamba dyan eh. Parang picture lang yan ng mga magulang ko, ng mga mahal ko sa buhay. Pero, ibaba po natin yung pagbasa sa verse 5. Okay, sige, sabi mo yan eh. Pero ang sabi po dito sa verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman. So kung hindi po natin ginagawa ito, so baka nga talagang parang mga picture lang natin yun. Diba? Pero kung ginawa po natin to, nagrebelde po tayo dun sa utos na to ng Panginoon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Sana po wala na tayong ibang sinasamba, no? Minsan hindi lang daw po Diyos-Diyosan, baka karir natin, baka po yung mga bagay na mas importante sa atin, nagiging Diyos-Diyosan na po natin. Okay? Next po. Ilang example lang po ito, napakarami nito. Genesis 1:27 to 28. Ito, very, very common ngayon. Basahin po natin. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang LGBTQ. Marami. Ang nilalang daw po ng Diyos ay isang lalaki at isang
babae. Meron po bang in between? Okay. Bakit po napakarami ngayong tao na iba tawag nila sa sarili nila eh? Meron pang pansexual, bisexual. Ano ba ibig sabihin nun? Yun daw pwede sa babae, pwede rin sa lalaki. Meron pang mga queer, meron pang trans, nagpapalit talaga at kung ano-ano pa. Ang sabi ng Diyos, ang nilikha niya ay isang babae at isang lalaki. Bakit? Anong purpose? Sabi niya, magpakarami kayo, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala dito. Binigyan ng kapamahalaan ang babae at ang lalaki. That's the reason. May reason ang Diyos. At ang ginawa niya, isang babae at isang lalaki. Yung pong ventilador, pag po yan hindi na umiikot, wala na po siyang hangin, ano po gagawin natin? Matutuwa ba tayo? Pag po yung plancha natin, pang ano po ng ating damit, ang umiinit yung hawakan, matutuwa ba tayo? Siyempre hindi. Kasi hindi siya nag-perform kung ano dapat yung function niya. So sa palagay po natin, natutuwa kaya ang Diyos dun sa mga nangyayari ngayon. Nilikha ko kayo, babae at saka lalaki. So what happened? Nakakita nga po ako, ang dami ngayong mga mga katawagan sa kanila. Hindi ko talaga ma-memorize. Gusto ko i-memorize. Pero hindi ko talaga maintindihan. May mga sexual orientation, ito daw yung physical and emotional, romantic, iba-iba pa. Hindi, babae ako, dapat may in-love ako sa lalaki, o yung lalaki dapat may in-love sa babae. Hindi daw. May sexual orientation ka. Pwede kang ma-in-love sa iba. Yung gender identity mo. Pwede kang pinanganak na babae, pero ngayon ang gusto mo, lalaki na. O gusto mo, bisexual. O iba na. Ngayon daw, parang ikaw na yung mamimili kung ano ilagay mo dun sa, hindi ko alam, birth certificate ba yun? Or sa biodata na kung ano ilagay mo dun, kung babae, lalaki, o whatever. Just like this, sa office po namin marami kasing mga OJT na tinatawag. Minsan may dumating po sa amin na OJT. Meron po palang school ngayon na, kasi alam ko noon dati sa BU, hindi pwede yung cross-dresser, di ba? Hindi pwede yung lalaki ka, tapos papasok ka na nakapalda. Di ba po, karamihan, ganun, hindi po pumapayag. Pero ngayon, meron na po palang school na pumapayag. So, nag-OJT po doon sa office namin. Lahat kami, puro sila babae, no? Tapos, eventually, maya-maya, narinig namin salita, ay, hindi pala siya babae. Nakakalito. Litong-lito na kami. Ano ba siya? Usapan na ganyan. Kasi yun yung preference niya. Mas gusto niyang makilala siya as babae or siguro as queer. May tinatawag pa silang queer. And eventually, may transgender, nagpapalit. Alam niyo po ba yung latest sa showbiz? Ano ba yun? Jessie Corcuera. Narinig niyo na ba yun? Babae siya. Starstruck Survivor po yata siya. Babae siya. Kung hindi ako nagkakamali, nagpapalit siya. Nagtanggal po siya ng boobs, then hindi ko alam kung ano. Then ngayon, ang usap-usapan po, buntis. Gusto naman pala niyang magkaroon ng anak. Di ba? So, kasi pilit po nating binabago yung kalooban ng Diyos sa tao. Yung kalooban niyang sinunod. At saka po, minsan, we are being deceived by the enemy. Yung pong mga kasinungalingan ng dyablo ang ating naririnig. Kung nakinig ako doon sa mga ganon, ewan ko, nakwento ko na po before, sabi ko nga nung kabataan ko, mas naa-attract ako sa magagandang babae. Hindi ako masyado tumitingin sa mga pogi. Mga ganon. Mas madali ako ma-attract sa magagandang babae. Not only naman magandang babae, basta maganda. Kahit lugar siya or bahay siya, basta maganda, na-attract ko. Pero hindi ko sinabi sa sarili ko, sa isip ko na, tomboy ako. Hindi.
Pero yun po ngayon ang nilalagay sa isipan ng mga kabataan ngayon. Lie. Kung paano pong dinaya ng dyablo sina Eva at si Adan at that time, ganun pa rin po ang pandaraya niya ngayon. Kaya tayo pong mga kabataan na nandito, no, may identity crisis talaga, dumadaan sa identity crisis. Pero wag po nating hayaan na anuhan tayo ng kaaway, na madaya tayo ng kaaway sa atin pong mga pinaniniwalaan. Meron pa nga po ewan ko, nababalitaan nyo rin siguro, hindi na talaga sa babae o sa lalaki na in love. Nagpapakasal sa buwaya, papakasal sa baboy, papakasal, diba? And even yung iba sa bagay. Grabe na ito. So, ganyan po ang lies of the enemy sa panahon ngayon. Then lastly, kalooban po kaya ito ng Diyos na hindi po siniseryoso ng mga Kristiyano yung pagiging Kristiyano? Oo, Christian ako. Pero hindi ako laging nagbabasa ng Bible. Oo, Christian ako. Pero, alam naman ni Lord kung wala na akong time mag-pray Oo, Christian ako, pero hindi na ako nag-share. Diba? Sabi sa Matthew 28, go and make disciples. Lord, alam naman ni Lord, ang dami kong ginagawa Kalooban mo ang maganap. Diba? So, ano na po, kaya pa ba natin banggitin itong ama namin na to? Hindi pala siya ganun kadali na binanggit mo lang, inulit-ulit mo na sabihin. Pero ang totoo, kahit sino pwede siyang sabihin, pero yung reason bakit itinuro ng Panginoon yun, namamali po tayo. So kung sinusunod po pala natin, kung binibigyan natin ng halaga ang pangalan ng Diyos, yung kaharian niya, na Lord, ikaw po yung Lord ko. Ikaw yung hari sa buhay ko. Ikaw yung susundin ko. Wag po yung sarili kong kagustuhan. Wag yung sarili kong kaharian ang ma-establish dito sa lupa. Wag yung sarili kong legacy, kung hindi yung legacy mo, Lord. Kalooban mo. Wag po yung kalooban ko. Ganon pala siya kalalim, no? Hindi pala siya ganon kababaw. Nauulit-ulitin mo lang, pero hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin. At kapag sinunod natin to, yun pong awit natin kanina, magliwanag ka sa buhay ko. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba nating awitin yung chorus nung inawit natin kanina? Gawin po natin itong panalangin sa buhay natin. Magliwanag ka sa buhay ko. Pwede po ba nating, habang inaawit po natin to, pwede po ba nating itaas yung ating kamay in surrender sa pangalan ng Panginoon, sa kaharian niya, at sa kalooban niya sa ating buhay. Sige po. Kausapin po natin ang Panginoon. Gawin po natin itong panalangin sa Kanya. Sa lahat ng panahon, siya yung maghari. Sa lahat ng panahon, yung pangalan niya ang maitaas. Sa lahat ng panahon, yung kalooban niya, yung maganap sa buhay natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nayang para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
ka sa amin, tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Diyos, Ikaw lamang ang maitaas. Magliwanag ka, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay namin. Makita ka, maging living Bible kami, Lord, sa mga nakapaligid sa amin. Magliwanag ka sa pamilya namin, Panginoon. Lord, marami po kami mga struggle. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang pag-ibig mo, makita ka, malalaman, sabi mo sa iyong salita, Lord, na malalaman ng lahat na kami ay sa'yo kung kami ay nag-iibigan. At Lord, sabi mo rin po sa iyong salita na ang bunga, ang puno ay makikita sa pamamagitan ng bunga. Lord, sinasabi namin na Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw yung aming Hari, Ikaw yung aming Diyos. Hayaan mo po na makita ka sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na magliwanag ka sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na magliwanag ka sa aming iglesia, sa aming pamilya. At maitaas ang pangalan mo, madakila ka, maluwalhati ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na naririnig mo ang desire ng aming mga puso sa umagang ito. Yan po ang nais namin, Lord. Maitaas ka. Mabigyan ng karangalan ang pangalan mo. Mabigyan ng kalwalhatian ang pangalan mo. Maigalang at maitaas ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na minamahal. Amen. Amen.